Boxing update ngayong araw, Marlon Tampales sinabi sa interview na gusto niya talunin si Monster Inoue hanggang sukdo lang 12 rounds. Dagdag pa ni Tampales, gusto niya makuha ang history sa Pilipinas, ang pinakaunang Pilipino na maging undisputed champion na may hawak sa 4 na major belt. Kaya gusto raw ni Marlon Tampales, talunin niya si Naoya Inoue hanggang matapos ang round para maramdaman daw niya ang suntok ng isang binansagang monster ng Japan. Sabi nga niya, I want to feel it, I want to enjoy the success. Mukhang mahirap na misyon ang plano ni Tampales kung balak paabutin sa 12 rounds. Si Tampales ang dadayo sa Japan at sobrang yamado si Inoue, isang pound for pound at boxing superstar sa Japan. Mahirap talunin si Inoue sa pamamagitan ng desisyon. Kailangan dyan idomina at malinis ang panalo ni Tampales sa bawat round para ibigay sa kanya ang kalamangan. Pero ang tanong mga tol, nakakasigurado ba si Tampales na aabot siya hanggang 12 rounds? Matatandaan po natin ang laban ni Inoue kontra Stephen Fulton. Hindi yun umabot sa 12 rounds kahit technical pa ang galawan. Kaya suportan daw natin si Tampales mga tol. Ipagdasal daw natin siya para manalo kay Inoue sa darating na December 26. Kahit deado si Kabayan dyan, suporta pa rin tayo dahil Pilipinas ang dala laban sa Japanese. Sa iba pang balita, Shane Mosley nababahala kay Ryan Garcia. Baka raw distraction sa kanya ang pagiging tampuay ni Ryan kay Oscar De La Hoya at Bernard Hopkins. Sana gawing inspirasyon na lang daw ni Ryan ang sinasabi sa kanya. Dapat raw pagbutihin palalo ni Ryan Garcia para mas mapabilib ang walang tiwala sa kanya. Gawing motivation at fuel para mas mabagsik kontra Oscar Duarte. Samantala ayon naman kay Robert Garcia, naiintindihan niya ang sitwasyon ni Ryan Garcia kung bakit mataas ang pride. Ganyan daw talaga ang mga bagong boksingero ngayon. Kapag umangat na at tingin nila kayang hawakan ang sariling karir, hindi na raw kailangan ng promoter. Nangyari daw yan noon kay Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather at Canelo Alvarez. Lahat daw sila nagsimula sa wala at umasa sa mga promoter para umangat ang karir. Ngunit matapos umangat ang karir at alam na kayang hawakan ang sariling mga laban, dito na raw lalabas na hindi na nila kailangan ng promoter para mabigyan pa ng laban. Katulad ni De La Hoya, nagkaroon ng sariling promoter, Floyd Mayweather, Canelo Alvarez at si pambansang kamao Manny Pacquiao. Bago daw sila nagkaroon ng sariling promotion, umasa rin sila noon sa kanilang mga promoter. Kaya ayon kay Robert Garcia, malaki daw ang tiwala ni Oscar De La Hoya kay Ryan Garcia kahit noong nagsisimula pa lang sa boxing. Alam daw ni De La Hoya na darating ang araw na maging superstar si Ryan. Hindi lang nagtagumpay sa unang pagsubok sa kanya laban kay Tank Davis. Kung naipanalo sana ni Ryan ang laban niya kay Tank Davis, siguradong angat agad si Ryan. Marami nga ang nagsasabi na pinahamak umano ni De La Hoya si Ryan Garcia dahil tinapat agad kay Tank Davis, pera lang daw ang hinabol. Pero simula pa lang mga tol, si Ryan Garcia ang nagpumilit na lumaban kay Tank Davis. Kahit ayaw pa sana ni Oscar De La Hoya, bibigyan pa sana ng experience fight si Ryan para mas maging handa. Pero itong si Ryan Garcia ang nagpumilit kaya pinagbigyan ang kahilingan kay Tank Davis. Hindi lang maganda ang imahe ni Oscar De La Hoya dahil matapos matalo si Ryan, hindi man lang siya dinamayan sa post-fight interview. Mag-isa si Ryan na umarap sa post-fight interview at pakiramdam niya pinag-iwanan siya sa gitna ng kabiguan.